Kaya ang My Hero Academia Chapter 420 ay sa wakas na ilabas at dito, malalaman natin ang tungkol sa kapalaran ni Aizawa, Present Mic at Kurogiri pagkatapos ng kanilang mapanganib na pagkakahulog at pagkawala, pati na rin isang twist sa huling laban na marahil magpapabago kay Eri. At kaya hindi na natin papatagalin ito tayo na't sisisid sa My Hero Academia Chapter 420 na pinamagatang From Aizawa. Ang chapter na ito ay nagsimula sa isang flashback kung saan parehong sina Aizawa at Present Mic ay nai-warp mula sa battlefield kasama si Kurogiri sa isang maliit na isolated na isla sa gitna ng karagatan. Sa isla na ito, si Present Mic ay galit na galit sa nangyari bago agresibong hawakan ang damit ni Kurogiri, hinihingi sa kanyang kaibigan na magising. Noong siya ay hindi nakatanggap ng tugon, nagpatuloy si Present Mic na sabihing ito ay mali para hamakin ang bangkay ni Shirakumo ng ganito, at sa luha sa kanyang mga mata itinaas niya ang kanyang kamay handang atakihin ang kasalukuyang hindi gumagalaw na katawan. Gayunpaman, bago niya magawa ito, siya ay pinigilan ni Aizawa na sinasabing ang kanyang kaibigan ay umiiyak pero sa kabila ng malinaw na luha sa kanyang mga mata pinasinungalingan ni Present Mic ang pahayag na ito na sinasabing siya ay hindi umiiyak dahil ang mga kalalakihan ay hindi umiiyak. Pero winasto ni Aizawa si Present Mic sa pagsabing hindi siya ang kanyang tinutukoy, ang pinagsasabihan niya nito ay si Kurogiri. Pagkatapos tiningnan ni Present Mic si Kurogiri at napansin ang luhang dumadaloy sa mukha ng nilalang. Si Present Mic na hindi kumbensado o marahil hindi makapaniwala ay sinabing imposible para kay Kurogiri na umiyak sapagkat siya ay isang Nomo, kaya marahil ito ay patak ng ulan. Pagkatapos nilingon niya si Aizawa at sa isang matapat na makatutuhanang reaksyon, sinabi niya sa kanyang kaibigan na hindi sila dapat umasa ng isa pang milagro katulad ng nangyari sa Tartarus. Sila ay 31 taong gulang ngayon, at hindi na mga hangal na second year ng UA. Gayunpaman, si Aizawa na sa pagiging pinaka-optimistic sa duo na ito ay ipinaliwanag na habang sila ay tumatanda, si Shirakumo ay namatay habang siya ay isa pa ring bright-eyed na mag-aaral. Ito ay sinamahan ng katotohanan na sila ay ini-warp at iligtas sila mula sa pagkakahulog na maaaring humantong sa kanilang kamatayan, kaya naniniwala si Aizawa na mayroon pang isang bagay kay Kurogiri na hindi pa napagtanto ni Present Mic. Pagkatapos nagpatuloy si Aizawa na sabihing silang dalawa na magkasama ay nagawang mag-regenerate ng isang puting spark ng pag-asa, si Shirakumo na nasa loob ng kadiliman ni Kurogiri at ang spark ngayon ay naging permanenteng naging bahagi ng nilalang na ito. Bagaman, habang inilagay ni Aizawa ang kanyang kamay sa mukha ni Kurogiri kung saan makikita nating muli ang kaunting orihinal na katawan ni Shirakumo na lumalabas, inamin niya na dahil sa katangian ng nilalang na nasa kanilang harapan, siya ay hindi kailanman muling magiging 100% Shirakumo, pero hindi siya kailanman magiging 100% Kurogiri. Sa ngayon, siya ay isa lamang naguguluhang mag-aaral na naghahanap ng patnubay, at bilang mga guro ng UA, ang kanilang trabaho ay magbigay ng patnubay sa mga mag-aaral hanggang sila ay handang magtapos at siguraduhing hindi kailanman nila makakalimutan ang kanilang origin. Pagkatapos, inalis ni Aizawa ang kanyang kamay palayo kay Kurogiri at habang ang kanyang warp gate na usok ay nagsisimulang kumalat sa paligid ng tatlo, binanggit ni Kurogiri ang Yamada, ang pangalan ni Present Mic. Ito ay nagdulot para iyuko ni Present Mic ang kanyang ulo ngayon pinahihintulutan ang kanyang luha na lumabas bago banggitin ang salitang ang mga alaala ay hindi kailanman mamamatay. Ang kasunod nito ay ang kwento ay bahagyang napunta sa police headquarters kung saan sa pamamagitan ng communication device kinausap ni Aizawa si Sukauchi at nalaman na si Monoma ay nakatanggap ng malubhang head injury at hindi na pwedeng lumaban sa digmaang ito. At nalaman din ang lokasyon at ang numero ng lahat ng aktibong heroes na may kakayahan pa ring lumaban. Ang kwento ay muling naputol sa oras na ito, kay Aizawa na nag-warp eksakto sa underground UA shelter kung saan mabilis niyang ipinaalam kay Ectoplasm na nagawa nilang ma-access muli ang warp quirk ni Kurogiri. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Aizawa na sa kasalukuyan si Kurogiri ay lalaban sa kanilang panig, pero siya ay hindi sigurado kung gaano katagal, kaya gusto niyang gamitin ang oras na ito para tipunin ang mga hero na kaya niyang kunin sa maikling oras at muling bumalik para lumaban ng magkakasama.
Pagkatapos na sabihin ito, dalawang hero na nagretiro at mga sibilyan ay nag-alok para tulungan si Aizawa sa anumang paraan na magagawa nila. Makikita natin ang mga taong katulad ni Death Arms, at isang taong nagmumukhang si Astro na pangunahing protagonist mula sa manga na Barrage. Ang nakaraang manga ni Horikoshi ay nag-alok ng tulong, pati na rin ang mga sibilyan, katulad ng sibilyan na noong una ay tumangging pabalikin si Midoriya sa UA. Hinubad niya ang kanyang damit at iniaalay ang mga ito para gamutin ang mga sugat ng mga hero. Ang sumunod dito ay ang kwento ay muling naputol sa oras na ito ay sa wakas sa Takoba, kung saan makikita natin ang mga heroes na katulad ni Zero, Sato, at 13 na nilalabanan ang makapangyarihang Tartarus villain na si Gashly. Sa wakas makikita natin ang villain na ito, at sa isang iglap si Aizawa at ang ibang heroes ay nai-teleport at tinapos agad ang laban. Ang sumunod dito ay makikita natin itong napaka-cool na panel kung saan sinabi ni Aizawa ang Phase 3 ng Divide and Conquer Operation ay magsisimula. At mula dito, ang kwento ay sa wakas napunta sa kasalukuyan at kung saan natapos ang nakaraang chapter, tayo ay makakakita ng maraming warp gate portal na lumilitaw sa paligid ni All for One at Midoriya, binababa ang mga heroes na nasa iba't ibang battlefield. Ito ay nagbibigay ng major Avengers Endgame vibes. Si Aizawa na ngayong nasa tabi ni Midoriya ay tinanong ang kanyang mag-aaral kung gaano katagal na wala niya ang kanyang mga kamay. Sinagot ito ni Midoriya nang hindi niya alam dahil nangyari ang lahat ng ito sa mundo ng alaala. Ito din ay importanteng sabihin dito na ipinagpatuloy na sinabi ni Midoriya na sa nakaraan noong nakuha ni All for One ang katawan ni Shigaraki, maaari niyang maramdaman na lumalaban si Shigaraki para muling makontrol ang kanyang katawan, pero ngayon hindi na niya maramdaman ang presensya ni Shigaraki. Pero ano paman, pagkatapos na makita ni Aizawa ang sugatan at walang kamay niyang mag-aaral, ipinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at sa isang maliit na twist inilabas ang sungay ni Eri. Habang isang flashback ang naihayag na habang si Aizawa ay nagtitipon ng mga heroes sa underground shelter, alam ni Eri na hindi siya maaaring pumunta sa battlefield mismo, pero pati na rin ang kanyang kapangyarihan ay kailangan, kumuha siya ng inspirasyon kay Aizawa at ginawa kung ano ang kanyang pinaniniwalaan niyang gawin at pinutol ang kanyang sungay na may pag-asang ito ay makatulong. Si Aizawa na nag-aalala sa bata ay binalaan si Eri na habang ang kanyang ginawa ay batay sa makatwirang paliwanag, ito din ay isang kabaliwan habang ito ay maaaring humantong sa permanenteng pinsala ng kanyang quirk. Pero si Eri ay determinado sa kanyang desisyon, muling sinabing gusto niyang makatulong, at siya ay may pag-asang ito ay maaaring makatulong sa mga heroes katulad ni Kacchan at All Might. Pagkatapos sa sandaling ito inihayag ni Eri sa atin at Aizawa na ang kanyang pangarap ay kumanta gaya ni Jiro, at pagkatapos ng lahat ng ito, at ang digmaan na ito ay matapos, gusto niyang kumanta para si Midoriya at ang lahat ay maaring maging masayang muli. At mula dito, makikita natin sa kasalukuyan, ginagamit ni Aizawa ang sakripisyo ni Eri, inilagay ang sungay ni Eri kay Midoriya na nagdulot sa kanyang katawan para muling bumalik ng dahan-dahan dahil sa kaunting halaga ng enerhiya na nasa sungay, ibinabalik ang kanyang kamay paunti-unti. At dito, ipinaalam ni Aizawa kay Midoriya na hindi siya maaaring mamatay hanggang marinig niya ang kanta ni Eri, habang makikita natin ang sumasali sa digmaang ito sa pamamagitan ng isang portal sa kanilang likuran ay sina Kaminari, Moneta, Shoji, Koda, at Momo, silang lahat ay pagod at may mga sugat sa kanilang mga katawan pero nakahandang lumaban katulad ni Midoriya. At dito nagtatapos ang Chapter 420, kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like, para sa iba pang anime content ay mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.